to. Shopee talaga eh. Salamat po, Pastor. Thank you po. At ang akin pong ipapangaral po ay walang iba kundi ang salita ng Diyos, sapagkat ito lang naman po ang legacy na iniwan sa atin at itinuro sa atin ng atin pong pastor. At hindi po tayo tinuruan na magdala ng dictionary sa pulpito. Hindi tayo tinuruan na magdala ng NIV kundi ng King James Bible 1611. Amen. Palagay ko po, wala pong 45 minutes. Pwede ho bang 5 minutes na lang? Amen. So, wala naman ako ipapangaral eh. Natutunan nyo na eh. I-remind na lamang po ang bawat isa. Tayo lahat ay tumayo at tayo po ay magbasa po ng Bible. Amen. Kasama ko po yung aking may bahay. Nandyan po. Ang pinakamaganda sa bayan po ng Silang. Kasi kung meron pa po, ay babalik na ho kami rito. At kasama ko rin po yung aking 4 na anak. At yung, hindi pa, wala na pong susunod. Okay? Menopause na po. At, yun po. Ano po sasabihin ko? Okay, dito po tayo sa book of 2 Timothy. 2 Timothy. 2 Timothy, kakaiba ho yung nginig ng tuhod ko ngayon. Mas matindi ho sa nginig ng tuhod ko pagka ako'y tinatawag ni Ma'am Jo. Nakakatawa ho yun, mga kapatid. Amen. 2 Timothy, chapter number 3, verse number 14. Just one verse. 2 Timothy, chapter number 3, verse number 14. The Bible says in verse number 14, ready, begin. These things, sabi sa inyo eh, nanginginig pa ho ako hanggang ngayon eh. Verse 14, ready, read. But continue thou in the things which thou hast learned, and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Ang sabi ng Bible, but continue thou. Magpatuloy daw. So, nandun po yung katotohanan. Sabi ng Bible, but continue thou in the things which thou hast learned. Which thou hast learned. Masasabi kong, nung kami po ay nagsimula rito, isang verse lang ang buhay namin, Romans 3:10. Wala kahit isa. Wala ho kaming alam. Naalala ko nung nagsabi ako na mag-involve sa ministry, ibigay daw yung talent, ibigay yung gift, at ang sabi ko, sige po, gusto ko po magpagamit. Ano bang talent mo? Sabi ko po ay sumayaw po. Sabi niya, itago mo na lang yan. So disappointed sapagkat wala naman akong talent na iba, kundi ang sumayaw. Pero remind you, hindi po ako macho dancer. Mahilig lang po ako sa party. Hindi po yun yung ginamit ng Panginoon sa buhay ko, kundi kung ano yung itinuro sa akin ng pastor, ng Biblia, ng salita ng Diyos. Tayo muna manalangin, let's pray. Panginoon, pagpalain niyo po ang aming pong pag-aaral. Salamat sa iyong biyaya, patawad po sa aming mga kasalanan. Panginoon, wala po akong magagawa sa ganang akin, pero kami po ay nagpapasalamat sapagkat meron po kaming salita, meron po kaming salita nyo, meron po kaming Biblia, meron po kaming King James Bible 1611 na siya po naming dala-dala, ipinapangaral, itinuro sa amin, natutunan, at ngayon, Panginoon, ay ginagamit niyo po ang bawat isa na dalhin din naman sa buhay ng ibang tao upang matutunan din naman, upang ituro sa mga susunod pang henerasyon. Patawad po sa aming mga kasalanan at pagkukulang. Kayo po magpala. Salamat po kay Pastor Ed. Salamat po sa kanyang buhay. Salamat po sa kanya pong may bahay, kay Ma'am Del. Salamat po sa mga taong ginagamit niyo po, dakilang Diyos, upang ang bawat sa ay matuto. Salamat po kay Pastor Jonathan, Ma'am Anika, dakilang Diyos, na sila po'y ginagamit niyo po sa lugar na ito at maging sa mga kasamahan po namin mga kapastoran, dakilang Diyos. At tumawag po kayo ng manggagawa at kami po'y magpatuloy sa mga natutunan po namin. Mahal po namin kayo sapagkat ang lahat nito dalangin namin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Maaari na po po. Thank you very much. Ang sabi ho ng Biblia, but continue thou in the things which thou hast learned, and has been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Gusto kong kunin niyo po at kunin natin yung
praise na, but continue thou in the things which thou hast learned. Wala pong ibang ikinukumand ang Diyos na kung saan tayo magpatuloy, kundi doon sa bagay na ating natutunan. Hindi ho dapat tayo magpatuloy sa bagay na hindi itinuro sa atin. Sapagkat naniniwala po ako na ang mga bagay na itinuro po sa atin mula sa King James Bible ay isang aral na may pakinabang sa ikababago ng atin pong buhay. Kung kaya ang bawat isa ay nagsimula sa burak ng kasalanan na wala talagang kabuluhan sa ibabaw ng mundong ito, pero salamat sa Panginoon na tayo po ay natuto ng salita ng Diyos, dinala ng Man of God sa bawat isa po sa atin, kung kaya tayo po ay natuto at ngayon ay meron tayong binagong buhay and we have privilege na magamit ng Panginoon. But continue thou in the things which thou hast learned. Which thou hast learned. Pag sinabi pong legacy, kasi ito po yung tema po natin, heritage or legacy, something transmitted by or received from an ancestor. Okay? Hindi naman ho sinasabing, ito yung galing po sa, nagturo sa atin. Ito yung galing sa mga nauna sa atin. Okay? Ito yung itinuro, salamat na lamang na na-filter ang mga bagay na itinuro sa atin. May mga nagtuturo ngayon, nakakaiba ang mga turo. Pero salamat sa Panginoon, we have the Man of God, we have our very own pastor, Dr. Ed Laurena. Hindi po ako nagpapasipsip, mga kapatid, hindi po ako nagpapalakas. Pero salamat sa Panginoon, yun yung buhay niya na itinuro sa atin ang salita ng Panginoon. Kaya nga po, napakahalaga na atin pong maunawaan, manatili po tayo sa aral na itinuro sa atin. Unang bagay, mapatid, this heritage is an heritage of courage. Yung courage ba? Wala tayong tapang noon. Wala tayong lakas ng loob. In fact, pagka tayo ay maghahawak ng salita ng Diyos, wala naman tayong alam. Pero bakit tayo nagkaroon ng tapang? Dahil ito itinuro sa atin, men of God stood boldly even when it cost them everything. Every time na mangangaral ang pastor sa likuran ng pulpito, yes, may problema, may struggle sa buhay, pero siya po ay nangangaral with courage. Amen. Para po sa atin. Para po sa atin. And ngayon po ay aking nararanasan na kahit pala ikaw ay may problema, kahit na ikaw ay may struggle sa buhay, you have to preach the Word of God. Amen. Hindi natin kailangang itigil ang bagay nito sapagkat ang Bible ay nagtuturo nung unang panahon pa man sa Acts chapter number 4 in verse number 13, please. Tingnan niyo po ang Biblia. Acts chapter number 4 in verse number 13. Acts chapter number 4 in verse number 13. The Bible says in verse 13, now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that sabi ng Bible, that they were unlearned and ignorant men, they marveled and they took knowledge of them that had been with Jesus. That they had been with Jesus. Ang dahilan kung bakit sila may tapang, dahil meron sila po ay nasa Panginoon Kristo. Ang aral na meron sila ay galing kay Kristo. Amen. Praise God, we have the Man of God na ang aral na kanyang dala-dala ay aral na nanggaling sa Panginoon Kristo using the King James Bible. Salamat sa Panginoon. Kaya pala, every time na mangangaral ang pastor sa likuran ng pulpito, as long na yan ay King James Bible, hindi po siya humihingi ng paumanhin, hindi siya humihingi ng pasensya. Every time na siya mangangaral, if it is against sin, ipapangaral niya dahil ang salita ng Diyos ang ipinapangaral. Kaya nga po, nakita po niya ito sa Biblia na may mga nauna na naging matapang, na sila po ay nagkaroon ng courage at may courage na mangaral ng salita ng Diyos. They saw the boldness of Peter and John. And I saw the boldness of Dr. Ed sa pangangaral. Kahit na alam natin na may mga, alam niyo ba, naalala ko tuloy, kasi ito naman ko lang din naman eh. Nag-preach po ako somewhere in Manila. May pinag-preachan ako, and nasagasaan po yung mga Sodomites and Gomorrhites. Yung mga bakla at saka tomboy. Nadaanan yun. Kasi ang salita ng Diyos, dadaanan niya lahat yan.
Amen? Kasi ang gusto ng Panginoon, maging banal tayo sa harapan ng Diyos at magpakatotoo. And sa bandang likod, may isang grupo ng kabataan na mga tibo. Mga tibo. Meron ba dito nun? Tabo lang. Tabo ang meron dito. May tomboy. Can you imagine? Habang nangangaral, habang nakikinig ang marami, may tumayo sa likuran at sinabi sa akin, pambira, buti na lang natutunan kong i-preach ang salita ng Diyos. Dahil natutunan ko ito sa man of God. Tinuro ako. Dayo ko dun. Iduro ka. Pagkatapos, pambira. Tinuro ko rin. Dapat magpakabanal ka sapagkat hindi ka looban ng Panginoon na ikaw ay nagtatago sa kasinungalingan at kasalanan. Habang ipinapangaral, pero nanginginig yung tuhod ko. Ikaw ba naman, habang nagpipreach ka, bantaan ka ng ganun. Pambira, hindi ka tagaron. Hanggang maya-maya, habang ako nagpipreach, nakita ko sila, nakatingin. At during invitation, praise the Lord, sila po ay nag-forward at nawala yung aking kaba. Dahil nag-forward na sila. Hindi ko alam kung anong pinorward nila. Pinapakinggan ko baka ang ipinorward. Panginoon, hayaan mong patayin ko yung mga ngaral na ito. Buti na lang hindi ganun. At sila ay naging maamong tupa at sinira ng salvation at maya-maya sila ay nagkamay, nakipagkamay at nagsabing, salamat po sa mensahe. Alam niyo po, mga kapatid, ang katotohanan, yung katapangan sa pangangaral ng salita ng Diyos na itinuro ng man of God, na itinuro ng Word of God, na itinuro ng Panginoong Kristo, hindi dapat tayo matakot every time na ipapangaral ang salita ng Diyos. John the Baptist, the first preacher, amen, pinugutan ng ulo, pero anong ginawa niya? Nagpatuloy siya, kahit na may banta siya ng kamatayan, hanggang sa naranasan niya ang kamatayan, pinugutan ng ulo. Bakit po? Dahil siya may tapang na ipinangaral ang salita ng Panginoon. In the book of Hebrews ay talaan ng mga mananampalataya, talaan ng mga naunang mananampalataya na may katapangan sa katotohanan para ipangaral ang salita, para magpatuloy sa buhay na may kabanalan, pero hindi alintana ang kamatayan, pero sila'y nagpatuloy. Kapatid, yan ang gusto ng Panginoon, ang tayo magpatuloy at magkaroon tayo ng tapang na ipangaral ang Ebanghelyo. Amen. Makita natin Daniel, makita natin si Elijah, makita natin si Paul and Stephen, men who did not fear men because they feared God. Hindi sila nagkaroon ng takot sa tao dahil sila may takot lamang sa Diyos. Kaya nga sila nagpatuloy at nangaral ng Ebanghelyo at nanindigan sa pananampalataya. Tayo mga mananampalataya, hindi dapat tayo maduwag. Amen. Kailangan tayo magpatuloy sa biyaya ng Panginoon. Tatlong bagay lamang ito. Marami ho ito pero nawala na ho, kapatid. Heritage, that is courage. Amen. Number 2, the heritage of consistency. The heritage of consistency. Ang pamanang pagpapatuloy. Hindi ko kayang magpatuloy. Nanggaling din po ako sa pagbabackslide. Hanggang sa natuto, nagpatuloy dahil may nakikita tayong nagpapatuloy. Naalala ko lang noon, ako yung estudyante po, Pastor. Estudyante ako sa high school. Habang kami nakikita ko yung mga Bible students na nagpapatuloy, sila po ay naging salamin sa aking buhay hanggang sa ako'y mag-decide sa sarili ko na isang araw ay gagawin ko rin yung ginagawa nila. And then pinag-preach ako noong one time, parang katuwaan lang ba? Pero mula sa puso ko ay naipangaral ko yung Bible student, continue, time will come, I will follow you. Sigawan sila. Pero ang alam ko sa sarili ko, gagayahin ko sila at magpapatuloy. Dahil nakikita ko excited sila. Hindi ko nakikita yung hirap nila. Hindi ko nakikita yung gusto nilang mag-quit. Ang nakikita ko, excited sila. Kaya nga yung mga Bible students, kung ikaw man ay discouraged, huwag mong ipakita ang iyong discouraged na tsura. Ang kailangan mong gawin ay magpatuloy sapagkat may mga taong nakatingin sa'yo, tinitingnan nila ang excitement mo. Nung ako'y maging Bible student, imagine,
Akala ko lagi silang masaya. Yung pala, marunong lang silang magdala. Akala ko sila ay laging pambihira. Nung kami na po ang Bible student, talaga namang gusto kong bumalik, pero di ko magawa. Nasa Diyos, hindi ko kanta yun. Dahil ito yung panahon na wala kaming pagkain noong time na yun. Na ang aming pong baon ay 100 pesos for the whole week, 3 araw, 80 pesos ang pamasahe, balikan, kakain kami ng 5 meal doon sa halagang 10 piso. At kami magtatays pa, 10 piso lamang po ang baon. Pagkain, pangmatrikula, pambayad sa quiz, o pangbili ng papel, sa halagang 10 piso pero nakasurvive. Kaya pala, salamat sa Panginoon, sa Bible School, hindi lamang eschatology, hindi lamang theology ang itinuturo, even discartology. Dapat marunong kang dumiskarte. Pag hindi ka marunong dumiskarte, talagang magkukwit ka. Sa loob ng 1, 2 taon, 10 pesos, 3 araw, kaya ang cute po namin noon. Pastor Ryan, amen. Wala hong pisngi yan. Ngayon na lang nagkaroon ng pisngi. Oh, ano ko si Pastor Boyet, anak mayaman po siya eh. Full support po. Ay, hindi, joke lang. Wala din po yan. No? Ay, ako gusto ko humingi ng suporta sa magulang ko, pero hindi. Hindi pwede. Mawawala yung pangit ang testimony. Dinesisyonan mo yan, ipagpatuloy mo, huwag kang hihingi ng tulong sa akin. Pagka ginawa ko humingi ng tulong, sayang. Nagsimula na eh. Pero tiis lang. Pero isang bagay ang sinasabi ng Bible, and it shall come to pass. And it shall come to pass. Praise the Lord. At after po noon, mabudid, after ng mga ilang taon, nadagdagan ng aming support. Naging 150 na. Yun, bihira. Tanda mo yun, Ma'am Sally, 150. Amen. Praise the Lord. Nag-increase po yan. Pagkatapos, after ng another year, naging 200 na. Naging 250. May pa-tasty-tasty na kami yan. Oh, may cheese-whiz pa kami yan. Dati po ay fasting, pero nung kami po ay 3rd year, 4th year na, feasting na. Pero nagpatuloy. Expect ko ba naman na gagamitin ako ng Panginoon sa silangan? Expect ko ba tatawagin ako ng Panginoon? Hindi. Basta sumunod lang kami. Ang natutunan lang namin ay magpatuloy. Lagi ko na naalala si Pastor Ed noon, nagsasabi siya, sa loob lamang ng 385 pesos a month, nabuhay sila. Kung ginawa yun ni Pastor Ed, siguro mauulit sa amin. Pero titigil din yun at matatapos din yun at kami ay makakasurvive. And by the grace of God, ngayon, sa biyaya ng Panginoon ay pinagpala ng Panginoon. Masasabi kong pinagpala na. Na-save na kami. Amen? Okay? Nakagraduate na sa Bible School. At meron na kaming mga nababible study, natuturuan. Bakit po nangyari ang bagay na ito? Dahil sa isang taong nagtiyaga, nagpatuloy, at tinitingnan natin para isang maging magandang huwaran, and that is our pastor. Kaya nga sabi ni Pastor Arnold, hindi lang siya umiyak ng pastor eh. Pati kami napaiyak eh. Antik na nga kaming gumulong nun eh. Magpatuloy. Kasi tinitingnan po talaga. Kailangan kasi natin ng mga tinitingnan. Kailangan natin ng mga man of God. Amen. Kaya nga salamat sa Panginoon in 2 Timothy chapter number 2, verse number 2, sabi ng Bible, 2 Timothy chapter number 2 in verse number 2. And the things which thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Amen. Itong legacy ito ay buhay na kung saan ay nakalipas na. Pero salamat, may naipasa. May naipasa. Kaya nga po yung mga susunod. Yung mga susunod. Ang isang natutunan ko, salamat sa Panginoon, hindi na humahirap ang gawain. Hindi na. Sorry, hindi na mahirap ang gawain. Pastor, salamat po. Hindi na po mahirap ang gawain. Alam niyo kung bakit? Kopya-kopya lang. Kukopyahin mo na lang. May mga taong nahihirapan sa misyon, sa gawain. Bakit? May nag-experiment pa rin sila.
Pero ngayon, Pastor, totoo po, hindi na ho kami nag-experiment ngayon. Ewan ko, Pastor Boyd, kung nag-experiment pa ho kayo. Hindi na, Pastor Ryan. Wala na. No? Kopya lang. Yung iba, ayaw mangopya kasi baka sabihin daw, kopya-kopya. Kala mo naman, nung nakapasay, hindi na ngopya. Di ba? Sabi ko nga, pagka tinitingnan po namin yung gawain ng San Pedro, pambira, bakit titingin ka pa sa mga Calvinist at saka Calvinist at saka Calburin? No? Na wala namang naitayong ganong kalaking building at ganong karaming tao na naipon, tapos yun ang titingnan natin at yun yung gagayahin natin sapagkat sinasabi nila na sila daw ang totoo. Kung yan ay totoo, bakit bago? Di ba? Samantalang ito, isipin niyo po, Odid, doon tayo nagmula, ba't hindi natin tingnan? Ba't hindi natin tingnan? Pero salamat sa Panginoon, hindi ho gawang tamad, nangungopya lang po talaga. Kasi proven na po yun. Proven na, may mga lesson. Praise the Lord. Miski backdrop, praise the Lord. Amen? Oh, miski tsura ng building, pwede rin naman kopyahan. Hindi naman nagagalit si Pastor Ed. Thank you po, Pastor. Amen. Pwede rin naman hong magbigay din ng pang-building. Ay, hindi, joke lang ha. Amen. Okay. Kopya-kopya lang. Hindi po. Tinuruan po kaming mangaral. Tinuruan po kaming mag-preach. Tinuruan kami mag-soul winning. Tinuruan po kami kung paano manamit. Tinuruan po kami kung paano mag-aral ng salita ng Diyos. Tinuruan po kami kung paano tumandig sa harapan. Tinuruan din po kami kung paano magpatuloy hanggang sa bumalik ang Panginoon. At ang maganda ho nito, tinuruan po kaming huwag manghingi. Kaya yung kanina, joke lang ho yun, Pastor. Oo, tinuruan kaming umasa sa Panginoon. Nung minsan may miyembrong nagsabi, Sir, bakit si Pastor Ed ang dami-daming sasakyan? Bakit hindi man lang makapagbigay sa misyon? Sabi ko, shut up. Hindi nyo alam ang pananaw ni Pastor Ed. Pero nung makita nila, isang araw, nagkaroon ng sasakyan ang simbahan. Sabi nila, ay, sir, naunawaan ko na po kung bakit. Kasi napakaganda. Dahil itinuturo pala ni Pastor Ed na huwag kayong maging palaasa. Talagang magtiwala sa Panginoon, talagang manampalataya, magtrabaho, dahil kung tayo ay aasa sa panghihingi at bigay, baka hindi na tayo magtrabaho. And praise God, yung property, hindi bigay ng San Pedro, pero may mga naitulong ang San Pedro. Maging ang Santa Cruz, salamat po. Pero imagine, ang bawat CBBC, nabanggit ni Pastor Ed, na hindi tayo tinuturuan na manghingi o umasa, tinuturuan tayo na mag-provide ang Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Salamat, Pastor, sa legacy niyan. Salamat po sa aral na yan. Hindi ho kami nagsisisi na kami ay hindi binigyan ng lote. Kasi Diyos naman na nagbibigay. Diyos talaga nagbibigay. At kung darating man yung panahon na may magmimisyon mula sa silang, siguro mula sa Noveleta, mula sa Lipa, isa lang din ho ang ituturo namin. Ang hindi sila bigyan ng lote, kundi bigyan ng pananampalatayang bibigyan sila ng Panginoon ng lote. Di ba? Ngayon, pambira, salamat sa Panginoon. Talaga masasabi kong, praise God for the man of God. Na hindi po sayang, Pastor, ang pagtuturo nyo. Hanggang ngayon po ay dala-dala ko rin po ang tinuro nyo. Na pag sinabihan ka, dapat handa ka. Kahit wala ka pang handa. Amen? Kaya sabi ko niya, Chappy, Pastor Chappy. Okay? Pero salamat sa Panginoon. The heritage of consistency. Last. The heritage that will result crown. Crown. Yung crown ba? Ano ito? Yung klase ng paglilingkod po natin. Yung klase ng paglilingkod natin, pag-aakay ng kaluluwa, amen, sa ministry, inilagay tayo sa ministry, tinawag tayo ng Panginoon, hindi hanggang gusto natin, kundi tinawag tayo ng Panginoon hanggang gusto ng Diyos na tumawag sa atin. Amen.
For the gifts and calling of God are without repentance. Hindi tayo tinuruan dito na mag-quit pagkatapos mahirapan. Hindi tayo tinuruan dito na mag-quit pagkatapos mapagalitan. Hindi tayo tinuruan na mag-quit pagkatapos tayong disiplinahin mula sa ating maling ginagawa. Dapat tayo habang pinapagalitan ay lalo nagiging challenge sa atin na magpatuloy dahil may mali kang ginawa. Kaya ka napagalitan, kaya dapat ay itama natin ang ating buhay. Amen. Number 1, the heritage of courage. The heritage of consistency and the heritage that will result crown. Psalms chapter 112 verse 1 and 2. Tingnan niyo po sabi ng Biblia, Psalms 112 verse 1 and 2. I'm done. Tapos na po ako. Psalms 112 in verse number 1 and 2. Here's what the Bible says. Are you there? Amen? Ang sabi ho ng Biblia, sa verse number 1, praise ye the Lord, bless the man that feareth the Lord, that delighteth greatly in his commandment. His seed shall be mighty upon earth. The generation of the upright shall bless. The generation of the upright shall bless. Salamat sa Panginoon na may man of God na nagturo sa atin kung bakit tayo ay pwedeng pagpalain ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa iyong biyaya. Forgive us from our sins and bless us tonight. Salamat sa salita mo na amin po na